Nakabili nga kami ni Daddy ng 2 balot na David's Tea House na siomai. Yung isa ay chicken siomai at yung isa naman ay shark fin. Kada isang balot nga naglalaman siya ng 60 pieces. At nabili namin siya ng 165 pesos kada isang balot. At ito na nga yung uulamin namin para ngayong araw at sa mga susunod na araw pa. Bali, i-steam ko nga lang yan mga mamis ng 25 minutes. Yung kalahati ay chicken siomai, yung kalahati naman ay shark fin. Buti na nga lang mga mamis ay meron talaga dito sa amin na malapit na bilihan ng David's Tea House na mga product. Kaya naman sa tuwing nagki-crave kami ay madali lang talaga kaming nakakabili ng siomai. At habang ini-steam ko nga yung siomai mga mamis, itong at gagawa naman ako ng chili oil. Dapat talaga ay bibili na lang din si Daddy sa David's Tea House ng chili oil. Kaya lang sabi ko sa kanya pag bumili siya ay hindi ako pwedeng kumain nun. Kasi nga, hindi namin alam kung ano yung mantika na gamit nila doon. Kaya naman ang sabi ko kay Daddy, kaysa bumili siya ay gagawa na nga lang ako para kahit paano ay pwede naman akong magkuha kahit konti-konti lang. Bali, ang una ko ang ginawa mga mamis ay binilatan ko muna tong mga bawang. Mas masarap talaga sa chili oil kapag mas marami yung bawang kaysa sa sili. Pero syempre depende naman sa inyo yan kung ano yung gusto nyo mas madami, kung yung bawang ba o yung sili. Hindi na bago sa akin ang paggawa ng chili oil mga mamis kasi nung pandemic talaga, ito yung naging business namin. At kada isang araw talaga mga mamis ay nakakasold kami ng 1 hanggang 2 box. Okay na sana yung business namin na chili oil na yon mga mamis kasi talaga namang marami nagkakagusto at marami talagang nagre-resell. Ang naging problema kasi mga mamis kaya kami natigil sa pagtitinda ng chili oil ay biglaan talagang nagmahal yung sili. Naging 500 ang 1 kilo niya at bukod doon nawalan kami ng matitirhan. Kaya naman naging busy kami noon ng mga panahon na yon sa paghahanap kung saan kami titira. At yung time na yun yung time na nagkahiwa-hiwalay nga kaming tatlo, si Daddy, si Athena at ako. Pero syempre hindi ko na ikukwento sa inyo yung dahilan nun. Kaya naman mabalik na tayo dito sa chili oil. Bali nung nabalatan ko na nga yung bawang tapos sinanggal ko na rin yung tangkay ng sili, hinugasan ko muna sila ng maigi mga mamis at pagkatapos pinunasan ko sila ng tissue paper. Mas okay kasi talaga na tuyo parehas yung sili at saka yung bawang para nang sa ganun tumagal naman yung shelf life nila. At pagkatapos nga itong at nilagay ko na siya dito sa akin food processor para naman igiling ko siya. At pagdating naman sa mga sili at bawang, gusto ko talaga ay medyo durog-durog mga mamis kasi mas masarap talaga kapag ganon. Bali, dinagdagan ko pala yung dami ng bawang ko na yun mga mamis kasi feeling ko nga ay parang ang konti lang niya. Ganito na nga yung naging itsura niya pagkatapos ko siyang gilingin doon sa food processor. Nung pagkatapos ko na nga siyang magiling mga mamis ay naglagay na ako ng olive oil. Kahit nga napakamahal ng olive oil mga mamis ay kailangan ko talagang magbalik loob sa olive oil dahil ito talaga yung pinakamagandang oil at nararapat na gamitin ko para nga sa kalusugan ko. Pagkatapos ko nga maglagay ng olive oil, naglagay na din ako ng oyster sauce. Pero syempre kung gusto niyo naman gumawa na ito mga mamis, kayo naman yung bahala doon kung ano yung oil na gusto niyo gamitin. Pwede rin naman yung nabibili lang sa palengke. Pagkatapos nga naglagay na lang din ako ng asukal. Pagkatapos nilagyan ko din ng asin. Bali, tansya-tansya lang pala yung ginawa ko dito mga mamis. Tinansya ko lang yung lagay ko sa dami ng chili oil na lulutuin ko. At pagkatapos nga itong at hinalo-halo ko lang siya. Mukha lang konti yung nilagay kong olive oil mga mamis pero saktong-sakto lang talaga yon. Hindi ko na talaga dinamihan yung paglagay ng olive oil mga mamis kasi nangihinayang din talaga ako. Dahil nga hindi rin naman talaga ako laging mag-chili oil. Ngayon lang talaga to kasi nga nag-crave ako. Eto nga't naluto na yung siomai mga mamis, ang sunod ko naman na gagawin nga ilulutuin na tong chili oil. Kapag nagluluto talaga ako ng chili oil mga mamis, dapat talaga ay sobrang hina lang nung apoy para naman dahan-dahan lang naluluto at siguradong maluluto ng maayos. Sa mga puntong to, ito nga't unti-unti nang naluluto ang chili oil na niluluto ko. At sa mga puntong tong napakabango na talaga nung bahay namin. Naalala ko dati sa tuwing nagluluto ako ng chili oil na pinangbebenta namin, talaga namang araw-araw napakabango ng loob ng kusina namin. Sa mga puntong to, ganyan na ngayon naging itsura niya mga mamis at luto na yan. At pagkatapos yung itatransfer ko na siya dito sa maliit na lagayan. Kapag gusto nyo rin gumawa ng chili oil mga mamis, make sure nyo na hindi basa yung paglalagyan nyo o kaya na may walang kahit anong dumi. At syempre kapag gagamitin nyo or kukuha kayo ng chili oil, dapat talaga ay nakaseparate yung pangsandok nyo nang sa ganon mas humaba yung shelf life niya at hindi agad magkaroon ng amag or hindi agad mapanis yung chili oil nyo. Nung natapos nang akong magluto ng chili oil, ito nga nagsandok na ako ng chicken siomai at shark fin siomai. At kung wala pa nga kayong naisip na ulamin ngayong araw mga mamis, ano pang hinihintay nyo? Bumili na rin kayo ng siomai at gumawa na rin kayo ng chili oil. At ito na ang ulam namin ngayong araw mga mamis. At sana naman meron ulit kayong natutunan sa akin.